Mga kababayan, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin ito pong balita na nakakabahalang strategy daw po. Ayon po ito sa mga crocs at siyempre po sa mga makakaliwa, sa mga salot po ng lipunan at bayan natin na nahandyan po sa House of Crocs di umano. Sa pangunguna po ito, nagsasabi pa po na nakakabahalang strategy daw po doon po sa congressman na nakanguwi. Mga kababayan, pakinggan po natin itong balita. Rosalie, may plano na ba si Representative Sandanya kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente? Ella, isa si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa mga inaasahang susuri sa mga dokumentong ipinapasapina ng House Justice Committee kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Kabilang na rito yung Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALNs ng Vice Presidente. Kasabay nito, nagpahayag ng pagkabahala ang kongresista sa anyay pagtatangka ng kampo ng pangalawang Pangulo na iantala ang proseso ng impeachment. Kasunod ito ng inihaing petisyon ng mga abogadong kilalang kaalyado ni VP Duterte sa Korte Suprema laban sa impeachment process ng Kamara. Ayon kay Akbayan Party List Representative Sandanya, constant strategy na ito sa panig ng pangalawang Pangulo at hindi na niya ikinagulat ang hakbang. Gayunman, binigyang diin itong may utang ang Vice Presidente na katotohanan sa publiko. Matagal na rin anyang dapat tinutugunan ni VP Duterte ang mga kinakaharap ng mga alegasyon na impeachable offense kaugnay ng maling paggamit ng confidential funds, matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi maipaliwanag na yaman at umano'y panunuhol. Nauna nang iginiit ni Attorney Michael Poe, defense team ng Vice Presidente sa impeachment process, haharapin ni VP Duterte ang mga aligasyon sa tamang forum o sa Senado bilang impeachment court pag naiakyat ang reklamo para sa isang formal na paglilitis. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Yan po mga tambay, ginagawa pong bobo at tanga at gago ang mga Pilipino. Ito pong grupo ng mga makakaliwa. Hindi po ba? Mga makakaliwa umano. Sa panguna po yan, Akbayan, nakanguwi, si Sendanya, mga tambay. Ibang klase to si Sendanya. Ibang klase. Ginagawang court, hindi naman po court ang House of Representatives. Hindi po ba? Fishing expedition at talagang humahanap po sila ng sinasabing panira sa Vice President. Saan ka naman nakakita? Ayaw na ayaw pa nilang dalhin sa korte. Sa korte. Saan po ba yung korte? Doon po sa Senado. Doon po ang hearing. Hindi po ang hearing dyan sa Kongreso. Idalhin nyo na lahat ang inyong mga dokumento na sinasabi nyo, na ang inyong patotoo, mga ebidensya, dalhin nyo na sa Senado. Bakit tayo nyo dalhin? At talagang gusto nyo pong mag-kangaroo court dyan at fishing expedition at pahabain ang paninira sa Vice President. Yan lang naman po ang ginagawa ng mga tao na yan. Paninira. Dahil wala po silang matibay na ebidensya. At ang kailangan lang nila, manira ng manira. Kasi kung meron pong matibay na ebidensya ang mga hayop na yan, di umano, lalong-lalo po yung nakanguwi. Kung talagang totoo po at meron silang matitibay na ebidensya, matagal na po yan pinag-uusapan at hinihiring dyan po sa Senado. Matagal na po yan. Matagal na. Tapos na po yan. Kung totoo po na meron silang mahawak na matitibay na ebidensya, matagal na po tapos yan. Hindi po ba? Wala eh. Walang matitibay na ebidensya at kailangan pa nila maghanap ng ebidensya at gusto nilang mangyari yung ebidensya ay manggaling pa mismo kay Vice President na yun ang magamit nilang ebidensya. Hindi po ba magago ito? Hindi po tanga at bobo ang Vice President. Abogado po yun. Hindi po katulad nito. Nagaling po yata ang utak sa bundok. Mga komunista umano. Hindi po ba? At syempre po,
takot na po kasi ang mga hindot na yan. Lalong-lalo po ang mga grupo ng makakaliwa. Takot na po yan. Lalong-lalo po pagka naupong presidente ang Vice President Sara Duterte. Takot po yan. Mga kababayan, takot na takot po yan. Kasi kilala na po sila ng Vice President dahil ginamitan po sila ng confidential intel fund ng Vice President. At kilala na po silang lahat at kung paano po sila gumalaw at kumilos. Kaya nga gusto natin maging presidente si Inday nang matapos na po ang mga walang yan sa mahigit 50 years na pinahirapan po tayo niyan at ang ating mga anak at ang ating mga kababayan, pati po ang ating mga kababayan katutubo, pinahirapan po na mga salot na yan. Di umano. Hindi po ba? Kaya dito, fishing expedition. Dalin nyo na sa Senado. Inuubos nyo lang ang pera ng taong bayan, kakahiring, na hindi naman dapat dyan ang hearing sa inyo. Di po ba? Puro pera po ng taong bayan ang nilulustay ng mga walang yan. Puro hearing. Samantalang ang kahirapan, ayaw nilang tutukan. Ayaw nilang tutukan ang kahirapan. Bakit? Dahil sila hindi naghihirap. Wala silang pakialam na tayo mahirapan at maghirap. Basta sila'y sagana sa maleta at mga insertion ang mga walang yan. Kasi kung magiging presidente si Vice President, makukulong na po ang mga tao na yan. Majority po dyan sa Kongreso, baka makulong. At syempre, inaasahan natin na isuka rin po ang mga ninakaw nila. Mga kababayan. Kaya dito po, sa mga tao na ito, ano po ang aasahan natin dyan sa mga grupo ng makabayan na yan? Yung mga grupo ng mga makabayan black. Di po ba? Ano maaasahan natin dyan sa grupo na yan? Wala tayong aasahan dyan. Puro lang po paninira ang daladala niyan. At siyempre tayo, ang gusto natin mangyari, lalo-lalo pag naging presidente si BP Sara, ay lumabas na po ang mga libro ng mga hayop na yan. Ilabas na po sa publiko ang sarado nilang mga libro. At nang makita natin ang makabayan black, kung saan po pinagdadala ang daan-daang milyon taon-taon na pondo nila at pati po ang mga insertion na kuha nila ay maisa publiko na po kung saan nila pinaggagamit at ano ang mga programa at proyekto na dapat ay ma-audit po ng mga Pilipino. Hindi po ba makabayan black? Mga hindot kayo. At syempre po lahat ng congressman ay kailangan po ma-audit ng taong bayan yan. Saan nyo dinala ang napakalalaki nyong pondo at insertion? Hindi po ba? Pati ang mga maleta. Kaya nga po gigil na po ang mga hindot na yan. Pati po ang grupo ng makakaliwa ay gigil na ma-impeach ng Vice President. Kaya nga lang po, napakahirap po kasi mag-impeach. Yung i-impeach mo, ay hirap na hirap mong makuhanan ng korupsyon. Kailangan mo lang siraan dahil wala kang matibay na ebidensya. Kaya nga gumamit sila hindi po ba? Kaya nga gumamit sila ng pera ng taong bayan para mag-produce ng napakaraming trolls sa social media para sa paninira sa mga Duterte. Ganon din po sa mainstream media. Ayon po yan sa mga Marines, sa mga ex-Marine natin, ayon po sa kanila yan. Na talagang ginagamit ang pera ng taong bayan dahil nga wala po silang maibatong putik. Kaya kailangan lang gamitan ng isang damukal na paninira. Hindi ba, Sir Danya? Sir Danya, di ba? Kaya ka nga nagkakandang nguwi-nguwi dyan. Sa dami ng pakinabang mo, hindot ka. Di umano. Yan po mga kababayan. At hindi naman po magtatagumpay ang mga salot na yan, mga kababayan. Mananaig pa rin po ang kabutihan sa masama. Never pong manaig ang kasamaan sa kabutihan, mga kababayan. Thank you po. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, thank you po sa mga gusto po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada,
kay Annie Jo, ako si Pilam, Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hersio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Gay at Chena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. Tis-tis po muna tayo. Bye-bye!